Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang mahigpit na gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Bakit kaya yung mga matatalino, no? Akala mo laging takot na hindi sila makakasagot sa exam? Kahit na ang totoo naman nun, alam na nila ang sagot. Sasabihin nilang hindi sila nakapag-review, pero ang totoo naman nun, sa ulado na nila isasagot. Kaya ka nga matalino. Hindi naman ako matalino. Ano lang ako, nag-aaral at review lang talaga ako palagi. Pero hindi ako yung matalino na kapag tinuro sa akin, alam ko na kaagad tapos maaalala ko kapag exam na. Nahihirapan din naman ako mag-aral, no? Nakatutok lang talaga ako, kaya nagmumukhang kaya ko. Ganun pa rin yun, matalino ka pa rin. Kaya mo yan, ano ka ba? Tsaka pwede ka naman mag-review nun kapag mga bandang bago mag-exam. Maaga ka naman nung papasok, di ba? Kaya mo yan, konting basa ka lang sa notes nyo. Pasok na yan sa utak mo at may pakikilala kami sa'yo. Ay, pupunta ba si Zachary? Oo, kaya nga pinipilit ko to eh. Ipakikilala kita doon. Pogi yun, be. Ganun mga type mo. Yung matangkad tapos singkit, maputi, tapos mukhang K-pop kumanamit. Tignan mo kapag nakita mo yun. Magiging bet mo talaga siya. Uy, wala pa naman yan sa akin. Tsaka bala ko pa makipag-date or entertain kapag tapos ko na ang college. Hindi ko pa kayang pagsabayin ng pag-aaral tsaka love life, no? Saka mo sabihin sa akin yan kapag nakita mo siya. Basta, sasama ka sa amin, ha? Kahit na anong mangyari, kaya wag ka diyang makulit, ha? Tsaka single yun. Sayang. Kaya wag mong palampasin ang pagkakataon. Dagdag ko pa na ang dali lang naman pagsabayin ng pag-aaral at ng love life, no? Yung iba nga mga kaklase mo may mga asawa na yung mga yon. Yung iba may mga anak na rin, di ba? Oh, bakit sila kaya naman nila? Hindi totoo yun na mahirap pagsabayin. Inspiration din ng love life. Para alam mo kung ano magiging pangarap mo. Saka, pakilala lang naman hindi naman yung jowa agad. Sige na nga, sasama na ako. Basta sure kayo dyan na uuwi tayo mamayang gabi, ha? May exam pa talaga ako. Oo nga, huwag kang mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Tara na! Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Nakakatakot makakilala ng mga kaibigang hihila sa'yo pababa. Pero minsan, sa kagustuhang magkaroon ng kaibigan, hinahayaan na lang ding maisama sa mali. Dahil ganon si Aliana. Para makaramdam ng saya, hinahayaan niya ang sarili niyang bumagsak kasama ang mga tinuturing niyang kaibigan. Pero bawat desisyon ay may kapalit. Ano kayang makukuha sa masamang impluwensya na kaibigan? Minsan lang naman. Dali na, subukan mo na. Ito naman, huwag kang KJ dyan, ha? Alam mo, kapag ganitong mga kasiyahan, hindi mo dapat pinapalampas. Kasi sayang naman, di ba? Kung gusto mo yung ma-experience talaga ang buhay, maging go ka lang sa lahat ng bagay. Huwag kang matakot. Kasi kapag hindi ka susubok, baka paulit-ulit na lang na malungkot ang buhay mo niyan. Hindi kasi talaga ako umiinom. Tsaka hindi ako sanay. Masakit kasi sa sikmura Baka bigla lang akong masuka. As in, hindi ka pa nakakainom ng alak? Kahit na isang beses sa buong buhay mo? Imposible naman yun. Wala naman yatang tao na ganun Hindi pa. Ay, meron nung New Year pala. Ano yon, yung San Mig Apple. Pero kami magpipinsan kasi yun. Tsaka 2 bote lang naman ata yung nainom ko nun. Tapos ayun, parang nalasing na ako. Ano yan? Juice? Tikman mo kasi, mas masarap yan. Tsaka nagyayelo yung Red Horse Maniwala ka sa akin. Kapag yan tinikman mo, sasabihin mo sa akin na 1 bote pa hanggang sa 1 case na. Ano ka ba naman? Huwag kang matakot malasing, no? Yung mga artista nga nagiinom ng alak, ikaw pa kaya? Tsaka yung mga iniidolo mo, mga umiinom ng alak yung mga yon, ano? Kasi naman,
Baka makagawa naman ako ng masama niyan. I mean, mali ba? Tsaka ayokong maging lasinggera ngayon. Alam niyo naman na graduating na ako, di ba? Anong tingin mo sa amin? Hindi graduating student? Iba lang yung kinuha mong course, no? Dali na! Sige, kahit isang bote lang. O ito, tanong mo kay Alex. Ano, nalalasing ka ba dyan? Actually, hindi naman din ako lasengga. Ano lang, kapag may okasyon o kaya may yayaan. Sa mga nainom kong alak, itong Red Horse yung hindi nagbigay ng hilo sa akin. Meron pa nga yan, uminom kami isang case, tapos kinabukasan exam namin. Nakapag-exam naman ako. Partida ha, hindi pa ako kasing talino mo. Minsan lang naman. Baka kasi maamoy ako ni Papa eh. Baka pag uwi ko bigla akong pagalitan nun. Ayaw niya kasi yung ganito na nagiinom ako. Tapos nasa labas pa ako. Eh hindi rin kasi ako nagpaalam na iinom ako eh. Ano naman? Isa pa, be, dalaga ka na huy. Hindi naman maiiwasan yung nakakainom-inom ka. Tsaka matanda ka na kaya. Pwede ka na nga niyan mag-asawa. Hindi ka niya pwedeng pigilan. Siguro naman kahit siya nung kabataan niya, nagiinom din siya. Hanggang ngayon nga siguro. Hoy, hindi ayoko pa mag-asawa. Hindi pa nga ako tapos mag-aral, no? Tsaka may pangarap pa ako. Hindi pa kasama doon yung pagkakaroon ng asawa. Ang patola mo naman, be. Ibig kong sabihin, kung tutuusin, pwede ka na mag-asawa niyan eh. Huwag kang sobrang bait, be. Baka naman bigla ka na lang lumagpas sa langit niyan. Minsan enjoy rin. Sabi nga, YOLO, you only live once. Eh kung puro ka libro, aral, bahay, school, baka naman tumanda ka niyan na wala ka nang maikwento sa mga taong naranasan mo na masaya. Maniwala ka sa akin, kaya mo yan kahit na isang bote lang. Try mo na, dali na. Kung ako, kaya ko yan, kahit na may allergy ako. Maniwala ka, masarap yan. Sa amin ka pa hindi maniniwala ah. Sige, wait lang. Tikim lang talaga ha. Ang bait naman ito. Ayoko, hindi masarap. Sana yung San Mig apple na lang binili ninyo para sana makasabay ako sa inyo. Kain ka ng pulutan pag napaitan ka. Oh, sige na, isa pa. Oo nga, kaya mo yan. Ano ka ba naman? Madali na lang yan. Sa buhay, kailangan din ng pait. Baby ka pa kasi. Kaya nga tinuturuan ka na namin para sa susunod, alam mo na yung gagawin mo. Yun ang unang beses na napilit nila akong uminom at umubos ng isang bote. Hindi lang pala isang bote, kundi 3. Lasing na lasing ako noon at hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Basta paggising ko, nasa bahay na ako. Takot na takot pa nga ako noon dahil baka bigla akong bulyawan ni Papa. Mabuti na lang wala na siya noon, nasa trabaho na. Anong oras na rin yon nung nagising ako? Sakto na wala kaming pasok ng 3 araw. Simula noon, halos tuwing lalabas na kaming magkakaibigan, lagi na akong nag-iinom. Tama nga sila, masaya. Masarap ang lasa ng alak, lalo na kapag kasama mo ang mga kaibigan mo. Tapos wala pa kayong ibang ginawa kundi ang magtawanan. Minsan pa, hindi kami pumasok sa isang subject dahil lang sa nagkayayaan kaming uminom. Yun din ang unang beses na sumama ko sa ganong gawain kasi ang sabi nila, masaya. Tama naman sila dahil para akong naging malaya. Sa totoo lang, Lola Telang, wala naman talaga akong kaibigan. Dahil halos mga nagiging kaibigan ko noon, parang kalaban ang tingin nila sa akin dahil laging may kompetisyon kung sino ang pinakamatalino sa amin. Minsan, hindi ako pinapansin ng mga nagiging kaibigan ko, lalo na kapag mas mataas ang grado ko sa kanila. Hanggang sa umiiwas na ako sa kanila. Nakilala ko pala ang mga kaibigan ko na sina Shenki at Alex noong may event sa paaralan namin. Pare-pareho kaming malapit ng magtapos, pero sila mas matanda sa akin. Sabi nila, huli na raw silang nagkolehiyo dahil nung una wala silang balak. Basta ang alam ko lang, kapag kasama ko sila, masaya ako. Anong oras na ba? Maaga pa naman, be. Mag-12 a.m. pa lang. Mga 12:10 ganon, uwi na ako ha. Ang aga naman.
Sabay ka na sa amin, mga 2 a.m., ganon. Maglugaw tayo dyan mamaya sa may kanto. Mamaya pa kasing 1:30 mag-o-open yun eh. Para matry mo yung sinasabi namin sa'yo na gusto namin kinakain na lugaw. Masarap doon, lalo na kapag galing kang inuman. Aba, panalo ha? Uy, wag. Hahanapin ako niya ni Papa. Magagalit kasi yun sa akin kapag nalaman niyang madaling araw na akong umuwi. Anong feeling, Be, kapag lagi kang pinaghihigpitan? Ako kasi okay lang sa parents ko na gumawa ako ng bagay na magpapasaya sa akin. Basta alam nilang maayos ako, ganun. Saka alam nilang hindi naman ako gumagawa ng krimen. Kahit noon pa, hindi talaga naging mahigpit sa akin. Hindi ako naging ganyan sa'yo kapag umaalis kami ng mga kasama ko. Yung imbis na mag-enjoy ako, natatakot pa ako sa sasabihin ng papa ko. Ang pangit ng ganyan eh, no? Hindi ka na sumaya. Parang lagi kang nakatali sa leeg. Hindi ka naman sana aso. Kahit ako, no? Hindi ko naranasan yung ganyan na takot ako palagi. Okay naman. Sanay naman na ako. Tsaka kaming dalawa na lang naman magkasama, di ba? Nung nag-asawa si Mama, umalis na rin siya rito. Tapos wala na akong ibang kapatid. Tsaka lalaki kasi yun. Kaya siguro sobrang higpit sa akin. Alam niyo naman din yung panahon natin, ang daming kriminal, kaya lagi akong pinag-iingat ni Papa. Payag naman siyang lumabas ako pero yung ganitong oras kasi o yung sabi ninyong 2 a.m., iba na yun eh. Baka hindi rin siya makatulog ng maayos. Tapos may trabaho pa siya kinabukasan. Buti na lang hindi nag-asawa ulit ang papa mo, no? Meron siyang jowa, pero hindi naman sila nagsasama sa bahay. May anak na rin yun eh, pero mas bata sa akin ang mga anak nun. 2. Nakikita ko nga minsan, nakakasama namin. Pero ang babata naman kasi kaya hindi ko rin nakakabanding. Tapos papa mo rin yung nagpapaaral at bumubuhay sa'yo, no? Oo, kaya nga gusto kong makagraduate para sana makabawi ako. Kasi may sakit yun si Papa eh. Hindi naman siya pwedeng laging magbabad sa trabaho. Kako, malapit na ang graduation. Next year, pwede na rin ako magtrabaho. Babawi talaga ako sa kanya. Be, nagka-BF ka na ba? Hindi pa. Ayoko eh. NBSB ka ba? Oo, wala pa akong plano. Pero may mga naniligaw naman ba sa'yo? Oo naman. Meron yan siya manliligaw, yung si Jonathan ata pangalan nun. Naalala ko yun, magkasama kami nito ni Aliana. Lumapit yun, nagbigay ng chocolate. Tawang-tawa pa ako nun kasi sobrang nahihiya pa siya. Ah, oo nga pala, yung pangit. Naku, wag yun ha, bukod sa kanya. Kasi kung yun din naman magiging jowa mo, wag ka nalang mag-jowa, girl. Kahit ako sasama loob ko kung ganun lang maniligaw ko eh. Meron naman, kaso hindi talaga yun ang pinagtutuunan ko ng pansin sa ngayon. Distraction lang yan, lalo na may inahabol akong grades. Kailangan ko maging cum laude, no? Titulo lang naman yan, be. Ang gawin mo, mag-enjoy ka na ngayon pa lang. Dahil kapag may work na tayo, wala na tayong gaanong oras niyan. Ang gagawin na lang natin yan, kundi magtrabaho na magtrabaho. Para bang walang katapusan? Ganun ba? Kaya nga sabi nila, dapat, habang ngayon pa lang, ginagawa na natin dapat ang magpakasaya. Dahil baka hindi na tayo maging masaya kapag nagtatrabaho na tayo. At saka alam mo, isang araw sa mga tao na hindi ganon kasaya, sila yung mga taong tutok sa pag-aaral nila. Hindi naman kasi natin magagamit lahat ng mga pinag-aralan natin, no? Ang OA mo naman kasi mag-aral, kaya walang nagiging kaibigan eh. Ayoko lang kasing ma-disappoint si Papa. Kasi pangako ko talaga sa kanya na hindi mababaliwala yung mga paghihirap na ginawa niya sa akin. Yung mga puyat niya, mga tiniis niyang gutom, yung mga pawis niya sa pagtatrabaho, para lang mabigyan ako ng magandang buhay, para lang mapag-aral ako. Saka obligasyon naman yun ng papa mo, no? Hindi mo naman yun hiniling sa kanya. Tsaka dapat alam niya yung bilang ama, no? Dinala ka niya sa mundong to. Tapos magiging utang na loob mo pa kung gagawin niya yung obligasyon niya naman sana. Hindi ako nabibilib sa mga ganyang klase ng tatay, sa totoo lang. Huwag sasama ang loob mo, girl ha. Pero totoo yung sinasabi ko. Ito, sa akin lang naman to. Kasi dapat, una pa lang, nung alam na nilang magkakaroon sila ng anak, alam na nila kung anong gagawin nila para buhayin ka. Ito pa, dagdag ko na lang din. Hindi ka nga niya mabigyan ng maayos na buhay.
Kasi ayan naging scholar ka. Pinipilit mo yung sarili mong mag-aral talaga. Tumutok sa mga libro para lang makuha yung average na kailangan mo. Kung totoong may sakripisyo ang papa mo, sana chill-chill lang ang buhay mo. Bakit? Kapag ba wala kang awards, hindi na ba siya matutuwa sa'yo? Yan kasi ang hirap sa ibang mga magulang eh. Pinipilit nila yung mga anak nila maging better person, pero sila naman yung hindi kaya maging better. Hindi naman kasi sa ganun. Naiintindihan ko naman si Papa. Tsaka aminin naman natin na hindi naman lahat ng tatay kayang gawin yung ginagawa ng tatay ko. May iba nga dyan talagang pinababayaan nilang anak nila eh. Tsaka hindi naman si Papa yung nagsabi sa akin na i-push ko yung sarili ko. Ako mismo yun. Ako yung may gusto nito. Ako yung nagdedesisyon na gawin to. Naniniwala kasi ako na mas aangat ako sa ibang tao sa paghahanap ng trabaho kapag may nakita silang magaling sa akin. Like mga awards ko, makakakuha ako ng trabaho agad, di ba? Ay! Hindi ako naniniwala sa ganyan. May kakilala nga ako eh. Hindi naman siya makahanap ng trabaho hanggang ngayon. Maniwala ka sa akin, ang taas pa ng nakuha niya sa board exam ha. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang trabaho. Mas naunahan pa nga siya ng bobo niyang kaklase, no? Kasi, wala naman sa talino yan. Nasa diskarte yan, no? Tsaka paano ka yan makakakuha ng diskarte kung wala kang ibang alam sa buhay? Parehas tayo. Ganyan din kakilala ko eh. Nagsisisi siya na wala raw siyang ibang ginawa kundi mag-aral. Kung alam niya lang daw, sana nag-enjoy na lang siya sa buhay. Kaya kung ako sa'yo, maniwala ka sa amin. Mas magiging masaya ka niyan kung wala kang ibang gagawin kundi ang magpakasaya. Kasi iba pa rin ang buhay ng mga taong masaya sa buhay nila eh, kaysa sa mga taong pinipilit lang ang mga sarili nila. Aaminin ko na nadadala talaga ako ng mga pinagsasasabi nila. Kasi nakakapagod naman talagang lagi na lang akong nag-aaral. Ni wala akong ibang alam gawin. Yung ibang mga nag-aaral, nakukuha pang sumali sa mga kompetisyon. O kaya may mga ibang ginagawa, habang ako, wala. Sobrang tutok sa mga libro. Lagi na lang subsob sa pag-aaral. Gusto ko kasing maging magaling ako para naman walang masabi ang ibang tao. Dahil nga sa naging kaibigan ko sila, lagi akong sumasama kung nasaan man sila. Tuwing walang pasok, lagi akong nasa labas. Laging lasing. Minsan pa nga na nakipag-away sila. Nagbasagan ng bote noon. Halos magsaksakan na rin sila, kaya hinuli kami at dinala sa barangay. Mabuti na lang kakilala yun ni Papa kaya pinaalis din kami. Ang problema ko lang noon, nakaabot kay Papa. Alam ko naman na ganon. Dahil nga kaibigan niya yon, kung anong nakita at nalaman niya, sasabihin niya talaga. Kaya nung isang araw na walang pasok si Papa, inabangan niya talaga na magising ako. Sakto na masakit pa ang ulo ko noon dahil madaling araw na nga kaming umuwi. Langong-lango pa ako sa alak. Paano? Parang nagpaulan ng alak yung tropa ni na Shenki. Oh, buti naman gising ka na. Ano, masakit pa ulo mo? Humigop ka na lang muna dyan ng mainit na sabaw. Teka, ano na naman yung nakarating na balita sa akin? Totoo ba yun? Nadamay lang naman po kami doon pa. May mga nag-aaway po noon, yung nasa kabilang lamesa po. Nadamay kami sa paghuli. Akala kami yun, pero nakausap naman na po namin. Ipinaliwanag namin na hindi naman po kami yun. Kaya nga po nakalabas din kami eh. Sakto lang po na naandun po si Kap. Alam ko naman po na aabot sa inyo yun pa eh. Hindi naman po ako natatakot. Kasi po alam ko naman sa sarili kong wala po akong ginagawang mali. Napapansin ko na napapadalas na naman yung pagsama mo dun sa mga tropa mo na yun ah. Lagi ka umiinom. Hindi mo ba napapabayaan ang pag-aaral mo? Alam mo naman na yan na lang ang aasahan natin, di ba? Para naman yan sa'yo eh. Hindi naman po. Ako pa rin naman po yung may mataas na grade sa amin. Tsaka running for cum laude po ako. Ganun pa rin naman po eh. Konting enjoy lang po sa buhay. Wala namang problema sa akin kung sakali mang nag-e-enjoy ka kasi normal naman yan. At para hindi ka rin mahirapan sa pag-aaral mo. Pero sana mas pagtuunan mo ng pansin ang prioridad mo sa buhay, ha? Huwag puro saya, dahil minsan may mga masasamang bagay na nagtatago sa saya. Pero pagsisisihan mo bandang huli, huwag kang maging masaya sa mali.
Sa totoo lang, maayos naman tong sinabi ni Papa, pero hindi ko alam kung bakit sumama ang loob ko. Naiinis na ako sa kanya noon. Alam ko naman kung anong ibig niyang sabihin. Hindi niya ako gustong sumasama sa mga kaibigan ko dahil ayaw niya yung ginagawa namin. At tama nga ako. Nung minsan na lumabas kaming magkakaibigan, nakakahiya man sabihin pero sinundo niya ako noon sa inuman. Hindi ko alam kung paano nakarating sa kanya yon. Katatapos lang ng exam namin. Tapos, hindi ako umuwi. Nalaman ko na lang na sinusundo niya ako nung tumawag yung isang gwardya. Talagang pinangalandakan pang may sumusundo na tatay sa isa sa mga nag-iinom sa kanila. Kung hindi nga raw ako lalabas, baka bumalik si tatay na may mga kasamang pulis. Napahiya ako noon. Galit na galit ako. May tama na ako ng alak noon kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili kong sumagot-sagot sa kanya nung nakauwi na kami sa bahay. Anong oras na oh? Alam mo namang nag-aalala ko. Para namang wala kang alam sa mga nangyayari sa paligid natin. Ang dami mga nangyayaring krimen. Hindi ko na alam kung nasaan ka, kung saan ka nagpupunta. Alam mo bang hindi ako makatulog na maayos? Dahil paano ako matutulog kung iniisip kita? Kung baka napahama ka. Paano kung pagising ko, makakatanggap na lang ako ng masamang balita? Parang hindi ka natatakot para sa buhay mo ah. Minsan lang naman magpakasaya sa buhay. Parang namang lagi na lang dapat sundin kung ano yung gusto ninyo eh. Parang wala na akong pagkakataong bigyan ng panahon yung sarili ko na maging masaya naman kahit ni minsan. Hindi naman kita pinipigilan na magpakasaya sa buhay mo. Ang sinasabi ko lang sa'yo, ayusin mo naman. Mano naman sanang umuwi ka muna tapos nagpaalam ka sa akin, di ba? Tapos umuwi ka na maaga. Hindi yung ganyan, 10 oras na ng gabi, nandun ka pa rin sa mga barkada mo. Hindi ko pa kilala kung sino yung mga yun eh. Anong tingin mo? Ipagkakatiwala kita sa kanila, ha? Ang dami mong sinasabi. Oo na, hindi na lang ako lalabas ng bahay. Mag-aaral na lang ako. Hindi na ako makikipagkaibigan. Hindi na lang ako magiging masaya. Dahil mukhang malaking kasalanan pa naman sa'yo kapag makita mo akong tumatawa na may kaibigan ako. Sige, okay na. Maging malungkot na lang ako habang buhay. Para ikaw lang yung maging masaya. Nakakahiya naman kasi sa'yo, di ba? Baka si mamaya sabihin mo na ang selfish ko. Hindi na lang ako tatawa. Baka kasi mamaya niyan, masama na ang loob niyo sa akin. Sige na, oo na. Ikaw na ang susundin ko. Ikaw na lang. Hayaan ko na lang ang sarili kong kaligayahan. Total, ito naman yung gusto mo, di ba? Hindi mo iniintindi yung sinasabi ko eh. Mas lalo namang hindi mo iniintindi kung anong nararamdaman ko. Gusto mo lagi na lang ikaw ang masusunod eh. Ang gusto mo kalimutan ko na lang pati sarili kong kaligayahan. Ang higpit ninyo masyado. Kaya siguro iniwan kayo ni Mama. Kasi ganyan kayo. Nakakasawa na laging kayong iniintindi ko. Alam mo malala ang tama ng alak dyan sa utak mo. Bukas na lang tayo mag-usap kapag nasa wisyo ka na. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi na gumagana ang utak mo kapag iba na ang impluwensya sa'yo ng mga kaibigan mo na yan. Wala naman sanang problema sa akin na magkaroon ka ng kaibigan. Pero yung kaibigan naman sana nasasamahan ka sa tagumpay. Hindi yung ikaw ang hihilahin pababa. Mabubuting tao ang mga kaibigan ko. Hindi mo lang sila kilala. Hindi nila ako hinihila pababa. Mas ipinapakita lang nila sa akin kung gaano kaganda ang mundo. Yung mundo na pilit na ipinagkakait mo sa akin. Yung buhay at saya na ayaw mong maranasan ko dahil gusto mo na maging kasing lungkot mo ang buhay ko. Hindi na ako naghintay ng sasabihin ni Papa dahil agad na rin akong pumasok sa kwarto ko. Padabog ko pang ang isinara ang pinto. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin yun. Siguro dahil na rin sa tama ng alak sa akin. Noon kasi, kapag pagagalitan ako ni Papa o kaya ay may sasabihin siya sa akin, talagang tatahimik lang ako. O kung sasabihin niyang layuan ko si ganito o kung sino man, talagang ginagawa ko. Wala na yung tanong-tanong. Kaya siguro nasanay siya na ganun pa rin ako. Kaya alam ko, malamang yan, na bigla siyang ipinaglaban ko ang mga kaibigan ko. Ngayon ko lang to ginawa dahil wala naman akong ibang kaibigan, tapos ganyan pa siya sa akin. Parang sinabi niyang wag na nga akong magkaroon ng ibang kaibigan. Hanggang sa kinabukasan, hindi kami nagkikibuan.
Buong araw akong hindi lumabas ng kwarto. Talagang kahit na nagugutom ako, tiniis ko para lang ipakita sa kanya na naiinis ako sa kanya. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, kinatok na niya ako. Nak, labas ka na dyan. Kain na tayo. Nagtatampo ka pa rin ba kay Papa? Hindi nga kasi ako nagugutom. Ano bang mahirap intindihin doon? Kung gusto mo, tawagin mo yung jowa mo o yung mga anak niya. Kayo na lang yung magpakasaya dyan. Kayo yung sabay-sabay kumain dyan. Ayokong sumabay sa kahit na sino sa inyo. Alam kong gutom ka na. Lumabas ka na dyan. Sige na. Hindi na kita kukulitin dun sa mga kaibigan mo. Pasensya ka na kung napagsabihan kita. Alam mo naman si Papa mo, gusto ko lang maging ligtas ka lang. Kasi naman ang daming napapabalita ngayong masasama sa paligid. Ayokong kumain. Matutulog na ako. Hindi pwedeng walang laman yan tiyan mo, baka magkasakit ka pa niyan. Noong una, hindi talaga ako lumalabas hanggang si Papa na mismo ang nagdala ng pagkain sa kwarto ko. Humingi rin siya ng tawad sa nagawa niya at lalo na sa mga nasabi niya. Pagkatapos nun, naging maayos kami. Balik ako sa pag-aaral habang kasama ko pa rin madalas ang mga kaibigan ko. Ang napapansin ko lang, nagiging masaya ako pero ang dami kong napapabayaan. Hindi na ako nakakagawa ng mga bagay na ginagawa ko noon sa pag-aaral ko. Minsan hindi na ako nakakapagpasa ng mga proyekto. Hindi na rin ako nagiging leader kapag may mga pinapagawa sa amin. Kung aktibo ako nung wala akong kaibigan, bigla akong nawala sa linya nung kasama ko na sila. Pero ang alam ko lang, masaya ako. Minsan pa, inaya na naman nila akong lumabas. Tangik, minsan lang yun ha. Tara na, bar na tayo. Libre ko naman. Ako na yung may sagot, ayaw mo pa? Ako na lang din magbibigay ng pamasahe sa'yo. May exam ako bukas. Hindi pa nga ako nakakapag-review eh. Kailangan ko pang pagtuunan ng pansin yun kasi major subject yun. 2 yun. Okay lang yan. Uuwi din naman tayo. Hindi naman tayo uumagahin doon, no? Tsaka lahat tayo may exam. Lahat tayo hindi nakapag-review. Buti nga ikaw matalino. Paano naman kaya kami, di ba? Hindi na nga ako nakakapag-aral gaano. Di ba? Halos hindi ko na nga alam ang anong itsura ng library. Dati, halos araw-araw ako nandun. Hindi ka na ba masaya na kasama mo kami? Mas masaya ka bang kasama yung mga libro? Mga libro na hindi naman nagjo-joke sa'yo? Hindi mo nakakausap? Mas okay ka ba sa ganun? Ang saya ko nga kapag kasama ko kayo eh. Kasi ang sasaya ninyong kasama. Tapos lagi pa ninyo akong napapatawa. Tsaka sa inyo ko nararamdaman yung tunay na ibig sabihin ng kaibigan. Kasi nga, kayo lang din yung nagtagal sa aking kaibigan. Oh, yun naman pala eh. Kung kami nga alam namin na makakapasa kami sa exam, ikaw pa kaya na matalino? Sabi nga nito ni Shenki. Kaya sumama ka na. Konting inuman lang naman yun. Hanggang 9 PM lang tayo. Uuwi din kasi ako na maaga eh. Kasi naman may aayusin pa akong project. Tapos reporting. Yun naman pala eh. May makakasabay ka pa rin. Ano pa ikinakatakot mo niyan? Kahit naman wala kang kasabay, ako na lang magbubuk sa'yo. Huwag mo na intindihin yung bayad kasi ako na rin yun. Makasama ka lang namin. Alam mo, kaya nga namin to ginagawa eh. Para nga ma-feel mo na buhay ka. Na hindi lang sa pag-aaral nakatuon ng buong buhay mo. Na parte lang ng buhay yun. Exam pa naman sa taxation bukas. Ang hirap pa naman nun. Kailangan talaga ng review doon sa totoo lang. Kasi yan yung hirap na hirap akong subject eh. Ano ka ba? Kaya mo yan no? Mamaniin mo lang yun. Ikaw pa ba? Sa talino mo ba namang yan? Hindi mo malalaman yung isasagot mo sa exam? Unang kita mo pa lang ng tanong doon, alam mo na agad yung sagot. Bakit kaya yung mga matatalino, no? Kala mo laging takot na hindi sila makakasagot sa exam. Kahit nang totoo naman nun, alam na nila yung sagot. Sasabihin nilang hindi sila nakapag-review pero ang totoo naman, sa ulado na nilang isasagot. Kaya ka nga matalino. Hindi naman ako matalino. Ano lang ako, nag-aaral at review lang talaga ako palagi. Pero hindi ako yung matalino na kapag tinuro sa akin, alam ko na agad. Tapos maaalala ko kapag exam na, nahihirapan din naman ako mag-aral no. Nakatutok lang talaga ako, kaya nagmumukhang kaya ko. Ganun pa rin yun, matalino ka pa rin. Kaya mo yan, ano ka ba? Tsaka, pwede ka naman mag-review nun.
Kapag mga bandang bago mag-exam, maaga ka naman nung papasok, di ba? Kaya mo yan. Konting basa ka lang sa notes. Pasok na yan sa utak mo at may ipakikilala kami sa'yo. Ay, pupunta ba si Zachary? Oo, kaya nga pinipilit ko to, no? Ipakikilala ko dun. Pogi yun, be. Ganun mga type mo. Yung matangkad tapos singkit. Maputi tapos mukhang K-pop kumanamit. Ay, tingnan mo kapag nakita mo yun, magiging bet mo talaga siya. Uy, wala pa naman yan sa akin. Tsaka bala ko pang makipag-date or entertain kapag tapos na ako ng college. Hindi ko pa kayang pagsabay ng pag-aaral tsaka love life, no? Ay, saka mo sabihin sa akin yan kapag nakita mo siya. Basta sasama ka sa amin, kahit na anong mangyari, kaya huwag kang makulit dyan, ha? Tsaka single yun, sayang. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Dagdag ko pa na ang dali lang naman pagsabayin ng pag-aaral at ng love life, no? Yung iba nga mga kaklase mo may mga asawa na yung mga yon. Yung iba may mga anak na rin, di ba? Oh, bakit sila kaya naman nila? Hindi totoo yun na mahirap pagsabayin. Inspiration din ng love life. Para alam mo kung ano magiging pangarap mo. Saka, pakilala lang naman hindi naman yung jowa agad. Sige na nga, sasama na ako. Basta sure kayo dyan na uuwi tayo mamayang gabi, ha? May exam pa talaga ako. Oo nga, huwag ka mag-alala. Kaming bahala sa'yo. Tara na. Sumama ako sa kanila. Nung nasa bar na kami, ang dami ko na namang nainom dahil sa panay nila kwento. Panay tawanan. Kung ano-ano pa. Basta ang alam ko lang, masaya ako na gano'n ang ginagawa namin. Noon, hinuhusgahan ko pa ang mga taong laging nag-iinom o kaya yung mga nakatambay sa labas kasama ang mga kaibigan nila. Nung nagawa ko na, doon ko napagtanto na masaya pala tong ganito. Kumbaga, kaya naman pala nila to ginagawa dahil may nararamdaman sila sa sarili nilang kailangan nila. Hanggang sa maya-maya lang din, dumating yung 3 lalaki. At mukhang kilala ko na kung sinong ipapakilala nila sa akin. Gwapo nga, singkit. Ganon ang mga gusto ko. Ay, andito na pala si Zachary. Nga pala boy, si Aliana. Yung kinukwento ko sa yung matalino at virgin na kaibigan namin. Uy, ano ka ba naman? Bakit? Pinapakilala kita. Ito naman si Zachary. Working na to. Malaking sahod dito. Hindi na sinasabi kung magkano. Kaya kang buhayin nito. Responsable pa yan. Kaso, lagi naman bigo sa pag-ibig. Loko ka talaga. Nice to meet you pala, Aliana. Ang ganda mo naman. Ngayon lang ako nakakita ng soft girl na kasama ng dalawang to. Buti na lang pala hindi ako nagtrabaho ngayon. Kung hindi, baka hindi kita nakita at nakilala. Nice to meet you rin. O, nakita mo na. Kaya minsan may magandang nangyayari kapag nadidelay mo saglit yung gagawin mo. Kung hindi ka sana sumama sa amin, Aliana, hindi mo sana makikilala tong K-pop namin. Pogi, di ba? Bagay na bagay kayo. Ay, mukhang kinikilig pa talaga tong si Zachary. Malamang, sino ba namang hindi kikiligin? Nasa malayo pa lang ako, nakikita ko na siya. Bigla pang bumilis ang tibok ng puso ko lalo na nung ngumiti siya. Ang ganda kasi. Nag-stand out siya sa mga tao rito sa bar. Oo na, sige na. Upo ka na dyan sa tabi niya. Sus, wag na kayo magkahiya ang dalawa dyan. Baka mamaya kapag nalasing kayo, magulat na lang kaming naglalaplapan na kayo. Uy, yung bunganga nyo namang dalawa. Nakakaya naman dito sa kaibigan nyo. Pasensya ka na sa kanila. Sabihin mo lang kapag hindi ka komportable. Ako na magsasabi sa kanila. Hayaan mo, sanay naman na yan. Tinuturuan ko nga yan magmure, hindi pa kaya. Baby pa yan si Aliana eh. Pero sa susunod niyan, tuturuan na namin yan gumawa ng baby. Nakikitawa na nga lang ako sa kanila noon dahil nga hindi rin ako gaanong makasabay. May mga usapan sila na hindi ko alam, tapos may mga kasama kami na hindi ko nga rin kilala. Saka nakakahiya din naman sa kanila. Nung gabi na, umuwi na nga kami. Nagyaya pa nga ang Zachary na ihatid ako sa bahay namin pero hindi ako pumayag. Baka may makakita sa kanya, ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay namin. Malisyosa pa naman ang mga yon, tapos baka makita rin siya ni Papa. Hindi ko rin naman siya nobyo. Pag uwi sa bahay, hindi na ako nagpalit ng damit ko.
Hinubad ko lang ang sapatos ko, tapos dumiretso tulog na ako. Paano ba naman, lasing na ako at antok na rin ako. Gusto ko nang matulog no mga oras na yon. Tapos maaga pa akong gigising kinabukasan. Pero nung magising ako, mataas na ang sikat ng araw. Hindi ko napansin na patay ang cellphone ko. Ibig sabihin lang, hindi tumunog ang alarm ko. Oh gosh, late na ako. Hala, exam pa namin ng taxation. Sana makahabol ako. Naku po, hala ka dyan. Wala pa pala akong uniform, hindi ko nalabahan. Nasaan na ba yung ID ko? Ay, ano ba yan? Hindi na sana ako maliligo nun, pero amoy alak ako. Talagang sumisingaw sa katawan ko. Tapos, ang hirap pang makasakay. Kapag papasok kasi si Papa, hindi niya ako ginigising dahil ibang oras ang pasok ko at masyadong maaga pa kung isasabay niya ako sa gising niya. Sobrang problemado ko noon kung makakahabol pa ba ako sa pagsusulit namin. Nung nakita ko yung guro namin, kinausap ko pero ayaw na niyang pagbigyan na makapag-exam ako. Nagagalit na nga rin siya sa akin dahil ang dami kong hindi na ipasa na aktibidad sa kanya. Nagagalit na siya sa akin kung ano-ano na lang ding pinagsasabi niya. Hindi nga raw ako makakapagtapos ng pag-aaral kung ipagpapatuloy ko ang ganon. Natakot ako, kaya nagtanong ako ng mga bagay na pwede kong gawin, wag niya lang akong ibagsak. Pero siya yung tipo ng guro na kahit na umiyak ka pa ng dugo, hindi kanya pagbibigyan. Talagang kahit na anong sabihin ko, wala siyang pakialam sa akin. Walang awa. Sobrang problemado ko. Hindi ko na alam kung anong pwede kong gawin. Hindi na kasi ako pinayagan. Nung hapon na, nalaman kong nakapag-exam sina Alex at mukhang ako lang ang hindi. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin yan. Mawawalan talaga ako ng scholarship nito eh. Sayang naman yun. Medyo malaki pa naman sana yun. Alam mo, makiusap ka na lang. Sabihin mo na may sakit ka kasi nun. Dapat umuubo-ubo ka nun ha. Medyo mukha ka namang may sakit kasi ang lamlam nga ng mga mata mo. Maiintindihan ka naman siguro nun. Kapag ako ganyan, sinasabi ko masama pakiramdam ko. Nakaraan nga absent ako ng 2 weeks ka ako may bulutong ako. Pinag-exam pa rin ako. Naamoy nga ni ma'am na amoy alak ako. Lumapit pa siya sa akin. Naligo naman ako tapos nagpabango rin. Hindi ko alam ang talas ng pang-amoy niya eh. Pinagalitan niya pa nga ako eh. Tapos ayun, ayaw niya pa rin kahit na anong pakiusap ko sa kanya. Kaya sobrang problemado ako ngayon. Hindi pwedeng hindi ako makapag-exam. Sinong prof niyo ba? Si Ma'am Sanchez. Ay, yung prof din ng ate ko noon. Mabait yan. Okay lang yan kapag bukas niyan papayagan ka nun. Ganun yung ate ko eh. Kasi nga nag-break sila ng jowa niya nun, hindi siya nakapag-exam. Ayun, pinayagan pa rin naman siya. Mabait naman yun eh, lalo na sa mga graduating. Papayagan ka pa niyan, ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Totoo ba? Magsisinungaling ba ako? Sana hindi ko na lang sinabi kung nagbibiro lang naman pala ako. Kinakabahan kasi ako. Isang bagsak lang talaga, hindi ako makakagraduate ngayon. Hindi yan, huwag kang matakot. Ganyan lang talaga pakiramdam nun. Pero makakapasa ka niyan. Wala namang hindi nakakagraduate dito sa atin, no? Ang hindi lang talaga nakakagraduate, yung mga hindi na pumapasok. O kaya yung mga wala talagang ginagawa na kahit na ano. Kaya okay lang yan. Makaka-exam ka pa rin, maniwala ka lang. Naniwala naman ako sa mga sinabi nila at yun nga ang nangyari. Ang sabi lang sa akin, pwedeng mabawasan ang grades ko. Pumayag ako kaysa naman yung bagsak talaga ako. Ilang buwan ang lumipas, lagi pa rin kaming lumalabas ng mga kaibigan ko. At doon na rin kami nagsimula ni Zachary na magkalapit palalo. Dito ka na lang mo po, baby. Nice one, baby! Ayi! Kayo na ba? Hindi nyo malang sinasabi sa amin, ha? Ano ba kami rito? Mga palamuti lang sa paningin ninyo, ha? Hindi pa. Ewan ko dyan, bakit tinatawag niya akong baby? Huwag ka nga. Baka mamaya isipin nilang tayo na talaga. Hindi pa. So may chance. Ay, ano na bang ganap sa inyong dalawa?
Malamang niya nagde-date kayo nang hindi sinasabi sa amin. Kumusta naman ba kung manligaw tong manok namin? Sarap maging in love, no? Hindi yung lagi kang problemado sa mga subject nyo. Maging masaya ka naman sa piling ng isang lalaki. Ano ba? Huwag nga kayong ganyan. Sabi niya makakapaghintay naman siya hanggang sa graduation natin. Sinabi naman niya na sa akin yun. Kasi nga sa totoo lang, hindi pa ako handa sa ngayon. Tsaka wala pa talaga akong balak. Bakit naman patatagalin mo pa hanggang sa graduation? Sagutin mo na. Inspiration mo ba? Para naman mas ganahan kang makagraduate, di ba? Isipin mo yun. May boyfriend ka na. Kaya nga. Ayan na, nagpapabebe na naman siya. Saka ang sabi ko naman sa kanya, maiintindihan ko naman kung may mga araw na hindi siya makakapag-reply sa akin. Lalo na kung may kailangan siyang gawin sa school. O kung may project siya, pwede ko siyang tulungan. Kita mo na? Pwede ka pang bigyan ng allowance niyan. Bigyan mo ng baon, ha? Binibigyan ko nga siya ng allowance nung nakaraan, ayaw niya naman tanggapin. Binibigyan ko nga siya ng regalo, ayaw niyang kunin kapag medyo mahal. Ewan ko ba sa kanya? O baka nahihiya lang din talaga. Bakit naman ayaw mo tanggapin? Sayang naman yun. Kung ako yun, tatanggapin ko Lalo na kung pera. Saka binigay naman sa akin hindi ko naman hiningi. Kung kusang dumating ang biyaya, kunin. Kahit nga di pa ako bigyan, kinukuha ko na. Biro lang. Pero kapag ganyan binibigyan ka, kunin mo. Huwag kang KJ kapag nililigawan ka. Masyado ka kasing makalumang tao Ano bang gusto mo? Haharanahin ka pa sa bahay nyo? Hindi ko naman siya asawa para tumanggap ng pera sa kanya, no? Di lang kasi talaga ako sanay sa ganun. Ang nagbibigay lang kasi ng pera sa akin si Papa. Tsaka walang nagbibigay ng regalo sa akin. Hindi naman Pasko. Mas lalong hindi ko naman birthday. Ganon kasi ako kapag nanliligaw ako. Nagbibigay talaga ako ng kahit na ano. Lalo na kapag jowa ko na. Kaya ko pang bilan ng bahay at lupa. Uy, wag na. Nakakahiya naman na yun sobra. Tsaka na yun kapag may asawa ka na. Kasi ako, sa totoo lang, komportable lang akong tumanggap kapag galing kay Papa. Sus! Ang bigay ng Papa mo, barya lang dyan kay Zachary, no? Alam mo, be, kung ako sa'yo, sagutin mo na yan. Panalo ka dyan sa tropa namin na yan. Kapag niloko ka niyan, baliliig niyan sa akin. Push mo na relationship nyo. Mabait naman yan Maaasahan pa yan sa lahat ng bagay. Sobrang hardworking pa niyan. Talagang maibibigay ang buhay na pangarap mo. Huwag kang maniwala na dapat ikaw babae ang magbibigay o mag-aangat ng buhay mo, no? Dapat ang lalaki ang provider. Andyan na sa harap mo, umaayaw ka pa, girl! Ano ba kayo? Huwag niyo namang i-pressure yung tao. Hayaan niyo siya mag-decide. Basta ako alam ko kung anong gusto ko. Hihintayin ko kung ano yung napag-usapan naming dalawa. Hindi ko siya mamadaliin dahil alam kong may pangarap pa siyang dapat matupad ngayon. Kita mo na, Aliana? Naku! Kung ako yan, sasagutin ko yan. Magsisisi ka talaga kapag yan napunta sa iba. Ikaw rin. Baka umiyak ka sa amin, bahala ka dyan. Kung ako walang jowa, baka pinatos ko na talaga yan. Biro lang. Tama naman si Shenki. Malaking pagsisisi mo talaga yan kapag hindi mo pa sinagot si Zachary. Yan pa naman standard ng mga kababaihan. Tutal malapit ka naman na rin makagraduate. Bakit hindi mo pa sagutin? Para at least may karapatan ka. Tapos may pinanghahawakan kang karapatan. Pero sige, ikaw pa rin naman yan. Desisyon mo pa rin yan. Kung anong tingin mo na mas makakabuti sa'yo. Basta kami, sinabi lang namin kung anong sa tingin namin na mas magandang gawin. Nadala ako ng mga salita nila. Dahil hindi ko pa nga nararanasan ang pagmamahal na sinasabi nila, natakot ako na baka nga mapunta sa iba si Zachary. Kasi nung mga panahon na yon, Lola Telang, nasa kanya na talaga lahat ng gusto ko sa isang lalaki. Totoo na gwapo siya, na matalino, na mabait, maalaga, tapos may goal sa buhay. Tapos sobrang sipag niya pa sa trabaho. Talagang kapag nakita siya ng isang babae, gagawin ng lahat para lang makuha siya. Tapos ako na yung gusto niya. Hindi naman pwede na palalampasin ko na. Baka kasi matagalan siya sa paghihintay sa akin. Sinagot ko siya kahit na nag-aaral pa ako noong mga panahon na yon. Minsan pa, madaling araw na nun, gising pa ako dahil magdamag kaming magkausap ni Zachary. Oo, miss na nga kita
Kung pwede nga sana na makita na tayong dalawa. Miss na nga rin kita eh. Gusto na ulit kita mayakap. Date naman tayo sa susunod oh. Pagkatapos ko ng work ko dito sa Batangas, labas tayo ha. May nakita nga akong beach resort na pwede natin puntahan eh. Uy, wala pa akong pera para doon. Sinabi ko bang gagastos ka? Alam mo naman ayoko naglalabas ka ng pera, di ba? Ako pa nga yung gusto kong nagbibigay sa'yo. Dahil yun naman talaga ang gawain ng isang lalaki. Ang gusto ko lang makasama kita ron. Maging masaya ka at makapag-relax ka. Ano ka ba? Nakakainis ka. Pero alam mo ba, gusto ko rin ng ganun. Wala kasi kaming pangpunta sa ganyan eh. Kaya pangarap ko lang yun. Tapos naiinggit ako sa mga nakikita ko na naka-swimsuit. Di ka na maiinggit dahil dadalim pa kita sa pinakamagagandang resort sa mundo. Dahil deserve mo yun. Dahil ganun kita kamahal. Dapat laging nasa iyo ang best. Mahal na mahal kita. I love you. I love you, baby. Maya-maya pa, bigla akong nagulat nung may kumakatok sa pinto. Alam ko na si Papa yon, kaya nagpaalam na muna ako sa nobyo ko. Hindi pa kasi alam ni Papa na meron akong nobyo. Ang pangako ko kasi sa kanya noon, kapag tapos na akong mag-aral, saka lang ako kikilala ng lalaki. Pero ngayon, hindi niya alam na gabi-gabi ko nang kausap. Ang sabi ko rin kasi kay Zachary, wag na muna kaming magpakita kay Papa. Saka na lang, sa mismong graduation, agad ko na ring binuksan ang pinto. Bakit po, Pa? Gising ka pa? Anong oras na? Nagre-review ka ba? Baka naman magkasakit ka niyan. Gabi-gabi na lang na ganito. Tapos anong oras ka na nagigising? Ang sabi sa akin ng anak ng katrabaho ko, halos lagi kang araw late. May problema ka ba? Wala naman po. May exam po kaming papadating, di ba? Kaya po kailangan ko mag-review. Ganun ba? O sige, bibilan na lang kita ng vitamins mo. Ang hindi alam ni Papa, wala akong ginagawa sa paaralan. Dahil doon, bumaba ang grades ko. Nawala ako sa linya. Hindi na ako masyadong nag-aaral at alam kong hindi na mahahabol maging summa cum laude. Kahit nga cum laude, hindi na kaya. Talagang marami na akong napabayaan pero wala akong pakialam doon. Basta ang alam ko, masaya ako. Doon ko nga nasabi na mas maayos na wag kong habulin ang grades o ang awards kung tatalikuran ko naman ang saya na meron ako. Minsan, hindi na rin ako pumapasok dahil nga lumalabas kami madalas ng nobyo ko. Isang beses pa, kasama ko ang mga kaibigan ko. Kaming tatlo lang talaga at may napag-usapan kami. Nag-kiss na kayo? Oo, nung nakaraan lang. Tinuturuan nga ako ni Zachary eh. Kakaiba nga, nakakahiya. Pero masarap. Nag-sex na kayo? Hoy, loko ka ha? Hindi pa no, baliw kayo. Ang babata pa namin. Anong bata? Baliw ka. Yung ganyang edad nga sa'yo nakakilala ko, 2 na yung anak. Tsaka normal lang naman yan sa magjowa, no? Mga mas bata nga sa inyo, ginagawa na yun eh. Try mo, mas masarap yun. Baka hanap-hanapin mo yun. Ayoko, natatakot ako. Baka bigla ako mabuntis, di ba? Tsaka, hindi pa kami kasal. Ano ka? Sino unang tao? Hindi pwede mag-sex kung hindi pa kasal? Ang daming ang taong gumagawa niyan ngayon, no? Pili na lang yung makikilala mo na hindi ginagawa yan. Tsaka mga eme lang nila yun. Imposibleng hindi nila yun gusto. Ikaw, kapag magkadikit kay ni Zachary, hindi mo ba yun nararamdaman? Nararamdaman. Pero syempre pinipigilan ko lang kasi nga takot ako. Oh, kita mo na. Huwag mo kasing pigilan. Ano ka ba? Normal lang naman talaga yun, no? Tsaka alam ni Zachary gagawin niya yan. Bigay mo na yan, be. Ilang taon ka na aamagin ka na yan. Ilang months na kayo? Mag 3 months na ba? Regalo mo na sa kanya yan. Paano ba kasi yun? Tuturuan kita. Medyo hindi ako komportable sa naging takbo ng usapan naming tatlo dahil 2 silang may karanasan na. Si Shenki naman, kahit na sinong lalaking matipuhan niya, may nangyayari sa kanila. Kaya siya yung mas may alam. Si Alex naman, may nobyo siya at sinasabi niyang halos araw-araw daw nilang ginagawa yon. Ako, walang alam. Sobrang inosente talaga.
Paano? Ang lagi ko lang namang bitbit noon, mga libro. Wala akong ibang ginawa kundi ang mag-aral. Ngayon lang talaga ako nakakausap ng tao na tuturuan ako sa pakikipagtalik. Kabado pa nga ako noon, pero naibigay ko kay Zachary ang sarili ko. Doon ko napatunayan yung sinasabi nilang langit. Oo nga, tama sila. Dahil doon, halos hanap-hanapin ko na. Ako pa nga mismo ang nagpupunta kay Zachary, lalo na kapag gusto ko. Kahit na may klase kami o kung anumang mahalagang gagawin sa paaralan, talagang iniiwan ko yon, mapuntahan lang si Zachary. Buong ilang buwan na ganon, hanggang sa hindi na ako nakakapasok ng 1 o 2 linggo. Bumagsak talaga ako, lalo na doon sa mahihigpit naming guro. Hindi na sila mapakiusapan kaya hindi ko na lang pinilit ang sarili ko. Baliw na rin ako noon kay Zachary. Hindi ko na kayang malayo sa kanya, kaya handa kong talikuran ang lahat, kahit yung pag-aaral ko pa. Dagdag pang nauudyokan ako ng mga kaibigan ko. Sinasabi nilang ayos lang yung ginagawa ko. Mukhang may napapansin na si Papa. Hindi niya lang alam kung paano ako tatanungin. Kaya minsan, isang gabi, inabangan niya akong umuwi. Ano yung nasa leeg mo? Nakagat po ata ako ng lamok pa. May boyfriend ka na ba? Bakit yun naman po naitanong? Kung may boyfriend ka, bakit hindi nagpupunta rito sa bahay? Busy po siya sa trabaho niya. Totoo nga na may boyfriend ka na. Gano'n nakatagal? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Kaya ba gabi-gabi kang ganitong oras umuwi at minsan hindi ka pa umuwi? Anak, alam mo naman na graduating ka na. Baka naman hindi ka na makagraduate niyan. Paano na yung kinabukasan mo? Alam mo, wala naman akong problema kung mag-boyfriend ka eh. Kasi normal naman yan. Pero sana naman wag mong pababayaan yung pangarap mo. Hindi lang sa lalaki na yun iikot ang buhay mo. Baka mamaya niya napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Hayaan mo nga ako. Huwag mo akong pagsasabihan. Dahil hindi mo naman alam kung anong meron sa akin. Basta ang alam ko lang, masaya ko. Hindi ko na kailangan mag-fit sa standard na naiisip mo. Hindi ko gusto yung pananalita mo Eh di wag mo akong kausapin, di ba? Ayaw mo pala yung tono kung paano ako sumagot eh. Tabi nga dyan, parang harang ka matanda ka. Alis dyan! Naging bastos ako makipag-usap kay Papa. Ang laki ng pagbabago ng ugali ko noon. May pagkakataon pang nagnanakaw na ako ng pera sa kanya dahil gusto kong lumabas kasama ang mga kaibigan ko. Nakilala ko rin ang mga kaibigan ni Zachary. Mga mahihilig din mag-inom, pero sila naman may mga trabaho na. Nagtuloy-tuloy yon hanggang sa hindi na talaga ako pumapasok pero umaalis ako ng bahay. Nag-drop out ako kahit na ilang buwan na lang sana ang hihintayin ko. Hindi ko na yon inisip kahit na ang akala ni Papa maiaakyat niya ako sa stage. Dahil nangako naman ang nobyo ko na magpapakasal na kami, hindi ko na raw kailangang magtrabaho. Kaya aanhin ko pa yung diploma ko. Isang araw, hindi ako umuwi sa bahay. Hindi naman alam ni Papa kung nasaan ako. Nung gabi na, nagpunta sina Shenki at Alex sa bahay ni Zachary. May mga dala pa nga sila noon. Dala mo ba, boy? Oo naman, may checkpoint pa nga kanina eh. Pero hindi naman tumagos sa akin. Oh, eto na. Ano yan? Marijuana. Hoy, bakit naggaganyan kayo? Kalma ka lang, baby. Safe naman to eh. Tsaka pang-banding lang to ng tropa. Try mo na rin. Ayoko. Try mo na. Ako nga nasubukan ko na yan eh. Okay naman sa akin. Hindi naman kasi yan drugs, no? Mas okay pa nga yan kesa sa Yossi. Yung Yossi na try mo na tapos kada iinom tayo naninigarilyo ka na rin. Try mo na yan. Maniwala ka sa akin. Mas masaya yan. Hindi, ayoko naman kasi talaga ng ganyan. Oh, huy, baby, huwag ka na magganyan. Masama yan eh. Baby, tayo lang naman nakakaalam ng ganito. Huwag kang kabahan dyan, okay lang to. Maniwala ka nga lang sa amin. Saka ang tagal na nito eh. Mga nasa high school pa lang ako, ginagawa ko na to. Tignan mo, maayos pa rin naman ang buhay ko. Hindi naman to nakakasira ng buhay eh. Parte lang to ng saya natin. Oh, dahil ikaw ang bago, kaya ikaw ang unang susubok nito. Ayoko, hindi ko kasi alam yan. Sus, kaya nga tuturuan ka, di ba? Oh,
Ganito gawin mo. Nung una, tumatanggi pa ako, pero nakumbinsi nila kung sabayan sila. Hindi lang yon, ang daming ibang bagay na ginagawa namin na masaya para sa kanila at naging masaya na rin para sa akin. Umabot pa nga sa punto na sobrang dumi na ng ginagawa namin. Nagyaya pa nga si Shenki na 3 kami sa kama, kasama ang nobyo ko. Hindi naman daw niya aagawin dahil parte ng pagiging magkakaibigan namin at para alam ko kung ano yung totoong saya. Sa sobrang tanga ko, pumayag ako. Hanggang sa dumagdag na ang isa pang lalaki na hindi ko kilala, pati si Alex nakikisabay na. May mga video pa yon at ginagawa namin yon kapag high na kami sa mga sinisinghot nilang kung ano-ano. Sa loob lang ng ilang buwan na yon, ang daming nangyari. Lahat ng bagay na hindi maiisip ng normal na tao, nagawa na namin. Ganun na kalala. Hanggang sa isang araw, umuwi ako ng bahay. Mabuti naman alam mo pa yung daan papunta dito sa bahay. Hindi ka ba hinatid ng boyfriend mo? Alam mo, masama ang pakiramdam ko. Gusto ko magpahinga at matulog. Pwede bang wag mo kong pagalitan, ha? At bakit hindi? Tatay mo ko. Ano namang pakialam ko sa'yo, di ba? Sa tatay lang naman kita. Sino ka ba bukod dun? Tsaka hindi mo nga magampanan ang pagiging tatay sa akin eh. Simula ngayon hindi ka na makikipagkita dun sa nobyo mong yon. Lalo na sa mga kaibigan mo. Kapag nalaman kong nakikipagkita ka pa sa kanila, ipapakulong ko mga yon. Huwag mo ngang paghigpitan ang buhay ko. Masaya ako sa kanila, okay? Hindi mo kasi gustong nakikita na masaya ako eh. Gusto mo, maging kasing miserable ang buhay mo, ang buhay ko! Hindi ganyang klase ng saya ang gusto ko para sa'yo. Gusto ko yung totoong masaya na hindi ka dadalhin sa masama. Hindi yung hahayaan kang bumagsak. Dahil kung totoong mga kaibigan mo yan, hindi ka nila ipapahamak. Akala mo ba hindi ko alam na hindi ka na nakakapasok? Na hindi ka makakagraduate? Isipin mo yun? Wala pa kayong 1 taon magkakilala na sira na nila ng ganyang kabilis ang buhay mo? Ano pa yung pwede nilang masira sa'yo, ha? Buhay ko to. At kung anong mangyayari sa akin, ako na lang ang may hawak nun. Huwag mo kong pagsasalitaan na para bang mas alam mo pa kung anong gusto ko. Isa pa, hindi mo nga alam kung anong saya ko ngayon. Na hindi ko naranasan ng mahabang panahon. Dahil lagi mong sinasabi sa akin, dapat mag-aral ako mabuti. Bakit? Kapag ba nag-aral ako mabuti, ano nga asahan mo? Ha? Na ako na ang bubuhay sa'yo? Ha? Ang galing mo naman. Ginawa mo akong retirement plan mo. Hindi totoo yan. Ni minsan hindi ko inisip na magpabuhat sa'yo kung sakali man na magkakaroon ka ng magandang trabaho. Dahil para yun sa'yo. Para naman maibigay mo sa sarili mo yung mga hindi ko na ibibigay sa'yo. Para maranasan mong guminhawa sa buhay. Alam mong pag-aaral ang isa sa paraan para makaahon ka sa kahirapan ng buhay na to. Kahit na hindi na ako kasama. Basta ikaw umangat ka lang. Dahil ayoko maranasan mo yung ganitong buhay. Pero anong ginagawa mo ngayon? Kung kailan konti na lang, hininto mo pa. Sinira mo pa ang buhay mo. Buhay ko naman to eh. Kaya ako lang ang may karapatang magdesisyon kung ano ang gusto ko. Kung wala ka naman na palang respeto sa akin bilang tatay mo, sige, malaya ka nang lumaya sa pamamahay ko. Huwag ka lang sanang bumalik dito na may pagsisisi. Dahil yung saya na akala mo, yan ang pinakamalupit na sisira ng buhay mo. Dahil hindi yan totoong saya. Aba sige, lalayas ako. Anong akala mo matatakot ako? Hindi naman kita kailangan sa buhay ko, no? Kahit na mamatay ka pa, hindi ako pupunta sa burol mo. Ang kapal ng mukha mo. At yan pa talaga masasabi mo sa akin? Matapos kong isakripisyo ang lahat para sa'yo? Anong klaseng sakripisyo ba ang pinagsasasabi mo, ha? Wala naman kasi akong maalala eh. Ito ba? Yung buhay na ganito kahirap? Sana nagsulok ka na lang. Sarili mo nga hindi mo maahon sa hirap eh. Huwag mo nga akong pagsabihan na akala mo talaga ang buti mong ama. Ipapakita ko sa'yo na hindi kita kailangan sa buhay ko at mas lalong kaya akong buhayin ng boyfriend ko. Ang inaalala ko lang baka mabuntis ka niya. Oh, ano naman? Kaya naman na akong panindigan, no? Kung kaya ka pala niyang panindigan, bakit hindi siya magpunta rito sa bahay? Bakit hindi siya naging matapang para magpakilala sa akin?
Bakit naman niya gagawin yun? Sa tatay lang naman kita. Hindi kanya kailangan pakisamahan. Basta ang alam ko lang, minamahal niya ako, inaalagaan niya ako. Yun lang ang kailangan ko sa buhay ko. Teka, bakit ba kailangan ko pa magpaliwanag sa'yo? Di ba nga, pinapalayas mo na ako? Sige, ito na nga aalis na ako. Hindi ako nagdalawang isip at hindi rin naman ako pinigilan ni Papa. Hinayaan niya akong umalis. Mabuti na lang tinanggap ako ng boyfriend ko. Doon kami nagsamang dalawa hanggang sa nabuntis nga ako. Doon na unti-unting nagbago ang lahat. Isang buwan siyang nagpaalam sa akin na aalis siya dahil nga sa trabaho niya. Kaya ang palagi ko na lang nakakasama ay ang mga kaibigan ko. Congrats sa inyo ha. Nakagraduate na kayo. Sabay-sabay sana tayo no? Okay lang yan. Ano ka ba? May magiging asawa ka na responsable, di ba? Ano ba? Gaano ba katagal si Zachary dun sa work niya sa UK? 1 month ang sabi niya sa akin pero pwede pa raw yun mag-extend. Depende sa sasabihin ng boss niya. Ang tagal pa pala. Tara, inom tayo. Buntis nga ako. Okay lang yan, konti lang naman iinumin mo. Smoke din tayo. Pwede yan sa bata, ano ka ba? Saka alam naman ng asawa mo yung gagawin natin. Tayo-tayo lang naman yung magkakasama eh. Pwede ba? Oo, pwede yan. Tara na. Mas naniwala ako sa kanila. Sa lahat ng desisyon ko sa buhay ko, talagang sila ang pinanggagalingan. Ang iniisip ko noon, hindi lang naman ako yung gumagawa noon dahil nga kasama ko ang mga kaibigan ko. Magkakakampi kami hanggang sa pinakilala nila sa akin ang isang lalaki. Nagloko ako noon kay Zachary. Sa loob lang ng 1 buwan na wala siya. Alam yun ng mga kaibigan namin pero nangako naman silang hindi nila ako isusumbong. Hanggang sa umuwi na si Zachary. Makikipag-iwalay na ako sa'yo. Ha? Teka, anong sinabi mo? Makikipag-iwalay na ako sa'yo. Hindi naman sa akin yung batang pinagbubuntis mo eh. Ano bang akala mo sa akin? Mauutong mo ko? Ang dami mong naging lalaki. Wala akong ibang lalaki. Maawa ka naman sa akin Saan na lang ako pupunta nito? Anong mangyayari sa akin? Lumayas nga ako sa bahay namin para lang sumama sa'yo. Tapos ngayon, bigla mong sasabihin sa akin na hindi mo ito anak? Ayoko na ng maraming usapan. Ngayon pa lang lumayas ka na sa pamamahay ko. Hindi ka lalayas? Baka gusto mong kalad ka rin kita. Parang awa mo naman Patutunayan ko sa yung anak mo to. Hintayin mo mga anak ako. Sige na. Maawa ka naman sa akin. Parang awa mo naman Ang kapal naman ng mukha mo. Bubuhayin kita tapos malalaman ko na kapaglabas ng bata na yan hindi naman pala sa akin. Baka gusto mong lasunin kita. Lumayas ka! Dito nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko, Lola Telang. Lalo na noong nalaman kong kaya pala ako pinapalayas ni Zachary dahil nagpakasal na pala siya. Yung 1 buwan na wala siya, naroon siya sa matagal na niyang kasintahan. Nalaman ko lang yon sa isang post. Hindi ko alam kung paano yun nakaabot sa akin. 10 taon na silang magkasintahan. Magkalayo lang silang dalawa. At nung 1 buwan lang na yon, natuloy na ang kasal nila. Habang ako, ginawa lang para usan nung wala ang nobya niya. Sobrang sama ng loob ko. Paano? Buntis ako. Wala akong bahay. Nakikitira na lang ako kay Shenki. Madalas pang nasa labas dahil yung nobyo niya ayaw nang may ibang tao sa kanila. Naroon lang ako sa bahay nila kapag gabi na at nasa trabaho na yung kinakasama ni Shenki. Isang gabi, kay Alex naman ako nagpunta dahil nga hindi pumasok sa trabaho ang nobyo ng isa kong kaibigan. Bawal akong makitulog sa bahay nila. Hala, pasensya ka na be. Aalis ako ngayon eh. As in ngayon na mismo kasi uuwi ako kina mama ko. 1 buwan din ako doon. Baka naman pwede ako muna sa bahay mo. Promise ko sa'yo, lilinisan ko at iingatan ko yung bahay mo. Pasensya ka na ha. Hindi ako sanay na may ibang tao sa bahay ko eh. Ano bang sabi ni Shenki? Wala nga eh. Kanina ko pa siya tinatawagan kaso hindi naman siya sumasagot.
Ay, kung kasama nga naman nun yung BF niya, hindi talaga yun sasagot sa tawag. Hanap ka na lang ng ibang kamag-anak mo, be. Pasensya ka na ha. Sorry talaga hindi kita matutulungan. Kahit na ilang araw lang, o kahit na ngayong gabi lang sana. Pasensya ka na. Wala talaga. Hindi ko akalain na yun ang unang beses na natulog ako sa labas. Buntis ako. Iyak ako ng iyak habang giniginaw sa labas. Malamok din. Maingay. Mausok. May mga katabi akong ibang mga pulubi pero sila sanay na. Ako, ang dami kong napagtanto noon. Kahit na anong hirap ng buhay namin noon, hindi ako hinahayaan ng papa ko na matulog sa sahig. Sa malamig na sahig. Tapos ngayon, ito ako, nasa lansangan natutulog. Dagdag pang gutom na gutom. Alam kong karma ko na to dahil nakinig ako sa mga kaibigan ko. Ang dami kong pinagsisisihan pero hindi ko pa rin gaanong tinatanggap sa sarili ko. Nung kinaumagahan, saka ako nagpakita kay Shenki dahil umalis yung nobyo niya. Pasensya ka na kagabi ha. Alam mo naman ang boyfriend ko eh. Ayaw na may ibang tao sa bahay lalo na kapag kaming dalawa lang. Kamusta ka naman ngayon? Kanina gutom ako. Salamat dito sa libre mong lugaw sa akin. Oh, paano na yan ngayon? Saan ka napupunta niyan? Hindi ko na nga alam eh. Ako kasi, aalis na ako eh. Nakakuha na ako ng work sa ibang bansa. Yung tita ko kasi kukunin niya ako. Dapat matagal na yun. Kaso kasi sa work na yun, kailangan may diploma. Bale, luluwas nga ako next week eh. Kaya hindi na kita mapapatuloy sa bahay. Ano bang sabi ni Alex? Wala siya. Umuwi siya sa kanila. Ayun lang. Magpalaglag ka na lang kaya tapos maghanap ka na ng work mo. Ayoko. Kawawa naman yung anak ko. Magpalaglag ka na lang, be. Kasi sa totoo lang, kung wala naman yung tatay, wag na lang, di ba? Hindi naman yan tatanggapin ni Zachary. Kahit pa sabihin mo o mapatunayan mong kanya yan, baka mamaya niyan, bigla ka nalang bumulagta dyan dahil pinatumba ka na nun. Wag lang malaman ng jowa niyang may nabuntis siyang babae. Ayoko naman gumawa ng kasalanan, no? Alam mo, minsan kailangan mo magdesisyon. Hindi lang para dyan sa anak mo, kundi mas lalong para sa sarili mo. Kung akong tatanungin mo ha, sasabihin ko talaga na magpalaglag ka na lang. Kasi ako, yung desisyon ko, tanggalin ko yung bata na nasa sinapupunan ko, no? Ayoko, natatakot naman ako. Puro katakot. Tsaka mas maganda at mas masaya kung wala kang anak. Okay lang yan, ano ka ba? Nahihikayat na naman ako sa mga salitang sinasabi ni Shenki. Nagsabi pa nga siya sa akin kung kanino ako pwedeng magpahilot. Nagpunta ko ron pero hindi naman nalaglag ang bata. Naging makapit pa. Kaya mas lalo akong kinabahan dahil nalaman kong may pagkakataon na magkaroon ng problema ang anak ko kapag naipanganak ko to. Pero wala na. Hindi ko na alam kung paano ko pa ito maaalis sa akin. Lalo na noong nalaman ng papa ko na may ganito kong plano. Marami kasi siyang kakilala kaya alam kong makakaabot sa kanya yung ginagawa ko. Siya mismo ang sumundo sa akin para umuwi na kami. Sa totoo lang, hiyang-hiya po ako noon, Lola Telang. Nung huli kaming nagtalo, sinabi ko pa sa kanya na kahit na kailan, hindi na ako lalapit sa kanya. O ito, vitamins yan para sa anak mo. Huwag mo namang ganyanin yung bata. Hindi ba ginusto mo naman yan? Bakit hindi mo ko pinigilan una pa lang? Pinagsabihan na kita, di ba? Ikaw ang hindi nakinig sa akin. Ngayon sira na ang buhay mo, wala kang ibang dapat sisihin. Hindi ang mga kaibigan mo, hindi ako, hindi ang bata na nasa sinapupunan mo. Alam mo kung sinong dapat mo sisihin? Yung desisyon mong maging masaya. Yung saya na mali. Ikaw ang pumili nun. Kaya ikaw lang ang may alam kung anong nagawa mo. Isinumpa mo kasi ako. Wala akong sinabi na kahit na anong masama, ni hindi ako humiling na masama para sa'yo. Kung nakakarma ka man ngayon, ikaw na yan, hindi na ako. Dahil yung karma ko, napagbayaran ko na noong paman. Bawat tao may kanya-kanyang karma na dapat pagbayaran. Nasa desisyon nila yung sa buhay. At yang iyo, yan mismo yung bunga ng mga desisyon mo noon.
Hindi ko matanggap na ganito ang buhay ko. Pero ano bang magagawa ko? Hindi ko na alam kung may pagkakataon pa ba akong makabangon. Lalo na nung nakikita ko yung mga dati kong kaklase na may mga trabaho na. Nakakagala na sila. Nakikita ko na totoong masaya sila. Yung kaklase ko na may mahinang utak noon na mahilig mangopya sa akin. May magandang trabaho, tapos kung saan-saan na siya gumagala. Habang ako, yung talino ko, nawala na nung mga panahon na mas inuna kong isipin na maging masaya. Ang lala pala talaga ng karma na tumatama sa isang tao. Alam ko na dala na rin ito nung panahon na niloloko ko ang papa ko. Nung ginagamit ko siya. Nung nagnanakaw ako sa kanya. Ang sama kong anak sa kanya. Kaya nung sumama ang loob niya, tila ba narinig ng langit yon, kaya mas ipinamukha sa akin kung ano ang kahahantungan ng anak na nakikinig sa mga masasamang impluwensya na kaibigan. Nakakahiya mang aminin, pero tatay ko pa ang bumuhay sa akin dahil wala nga akong asawa. Walang trabaho, buntis pa. Hanggang sa nanganak ako, papa ko ang gumastos. Hirap na hirap siya pero wala naman kaming ibang maaasahan. May sakit ang anak ko. Normal naman ang itsura niya pero apektado ang puso at ang utak niya dahil doon sa pagpapalaglag ko at yung paggamit ko ng mga ginagamit ng kaibigan ko at yung paglaklak ko rin ng alak halos gabi-gabi. Naaawa nga ako sa anak ko dahil ganon yung nangyari sa kanya. Kasalanan ko naman ang lahat. Yung karma ko, nadamay pa siya. Ako lang dapat ang pinarurusahan pero dahil ako ang nanay niya, nahatian pa siya. Kaya ang laking pagsisisi ko. Pero tama nga sila na nasa huli ang pagsisisi. Minsan pa, kinausap ako ni Papa. Gusto mo bang ituloy ang pag-aaral mo? Paano po? May anak na po ako. Pwede pa naman yun. Enrollment na sa May. Try mo lang naman. Pwede ka pa niya mag-scholar. Para kapag nakatapos ka, 1 taon na lang naman ang hihintayin mo. Pwede ka na makahanap ng maayos na trabaho. Para naman sa anak mo. Paano naman yung anak ko? Sino mag-aalaga sa kanya? Si tita mo na lang. Kapag nandito siya sa bahay, papatulong ako. Tapos ako rin, kapag wala akong pasok sa trabaho, ako naman ang mag-aalaga. Sige po, subukan ko na lang. Naging mahirap sa akin ang pagbabalik sa pag-aaral dahil may halong hiya na yon. Tapos, dagdag pang nahihirapan ako na nag-aalaga ako ng anak ko. Halos ilang buwan na ganon. Pagod na pagod ako palagi. Hirap na hirap. Madalas nga na umiiyak ako kasi parang hindi ko alam kung may katapusan pa ba ang paghihirap ko. Hanggang sa nagpakita na naman ang mga kaibigan ko. Nagyayaya silang lumabas. Pasensya ka na, Aliana, ha? Kung hindi kita natulungan noon. Paano kasi aalis talaga ako noon eh. Okay na yun. Hindi ko naman kasi kayo pwedeng obligahin dahil lang sa kaibigan ko kayo. Tara, inom tayo. Tsaka may dala rin ako, gusto nyo ba? Ayoko, hindi ako pwede. Alam nyo naman na bumalik ako sa pag-aaral ko, di ba? Tapos, inaalagaan ko pa yung anak ko. Nakakapagod, sobra. Okay lang yan, ano ka ba? Huwag mo sabihin na hindi mo namimiss. Tsaka para namang matanggal ang pagod mo at stress mo. Bahala ka, kapag ako umalis na ng bansa, mamimiss mo talaga ako. Baka nga hanapin mo pa ako tapos magtanong ka kung kailan ako babalik. Tama naman si Shenki. Alam namin na stress ka kaya dapat magliwaliw ka naman. Imagine, nag-aalaga ka na ng anak mo tapos dagdag mo pa na may school ka. Nakakasawa yung ganun. Huwag ka maging seryoso masyado sa buhay mo. Kaya magsaya ka rin minsan. Baka kasi malaman ni Papa. Magalit na naman siya sa akin. Hanggang ngayon takot ka pa rin sa Papa mo? Ano namang magagawa niya, di ba? Yaan mo siya. Kung magpapakasaya ka sa buhay mo, go lang. Pwede ka naman maging ina na hindi napapabayaan ang sarili mo. Hindi. Wag na. Try mo lang, konti lang. Pantanggal lang ng stress. Pagbigyan mo na ako. Aalis na nga ako next year. Sulitin na natin yung samahan natin ngayon, ha? Konti lang, ha? Hindi ko na naman napigilan ang sarili ko. Tama po, Lola Telang.
Bumalik ako sa dati kong gawi kasama ang mga kaibigan ko. Malaki na naman ang naging epekto nun sa akin. Sa mismong pag-aaral ko, pati na rin sa pag-aalaga ko sa anak ko. Bigla kong naisip na ayaw ko magkaroon ng anak. Gusto kong magliwaliw lang sa buhay. Gusto kong maging masaya kasama ang mga kaibigan ko. 4 na buwan bago ang pagtatapos sa pag-aaral, tumigil na naman ako. Pero gaya nga noon, hindi alam ni Papa. Nagbibigay siya sa akin ng pera pero ginagamit ko para sa bisyo namin ng mga kaibigan ko. Hanggang sa nakakilala na naman ako ng bagong lalaki. Sa loob lang ng mabilis na panahon, nabuntis na naman ako. Wala pang 1 taon ang anak ko, buntis na naman ako. Sumabay pa noon na lumala ang sakit sa puso ng panganay ko. Nasa bingit na siya noon ng kamatayan at sa sobrang stress ko, talagang nagpakalango ako sa alak kaya nalaglag ang ipinagbubuntis ko. Sinubukan kong lumapit sa mga kaibigan ko dahil kailangan ko ng pera sa operasyon ng una kong anak. Pasensya ka na, be. Hindi ako pwede maglabas ng pera eh. Gagamitin ko kasi sa paglabas ko ng bansa. Mas lalo naman ako. Hindi kasi ako nagpapautang kahit pa sabihin na ibabalik mo naman. Ayoko magpautang sa kahit na sino eh. Magbabayad naman talaga ako kapag may maayos na akong trabaho. Paano ka naman magkakaroon ng maayos na trabaho? Hindi ka nga makapagtapos ng kolehiyo. Wala kang maipapakitang diploma sa kanila. Yung may mga diploma nga, hirap pang makahanap ng trabaho eh. Ikaw pa kaya na ilang beses na hindi nakapagtapos? Kayo naman ang may dahilan. Nung nagbabago na ako, bumalik kayo para sirain lang ulit ang buhay ko eh. Hoy, wag mo nga kaming sisihin. Kami nga hindi namin nasira ang buhay namin eh. Ikaw ang may problema niyan, no? Hindi mo naman kasi inayos yung buhay mo eh. Maraming nagbibisyo na may maayos pa rin buhay. Ikaw kasi, matalino kang bobo. Huwag na kayo magtalong dalawa. Basta ang alam namin, wala kaming ginagawang mali sa'yo, Aliana. Kung ayaw mo naman, hindi ka naman namin mapipilit eh. Inaya ka namin, pumayag ka. Ibig sabihin, desisyon mo yun. Hindi mo pwedeng isisi sa amin kung nagkandaletse-letse ang buhay mo. Pero kung hindi sana kayo masasamang impluensya, nagdala kami ng saya sa'yo. Yun yung kailangan mo. Kaya huwag kang umasta na parang kami pa yung may mali at may kasalanan. Ikaw ang may hawak ng desisyon mo. Huwag mong ipasa kung mali ka mag-handle. Bahala ka nga dyan. Umisip ka ng paraan. Buhay mo yan. Pinabayaan nila ako. Pakiramdam ko noong mga panahon na yon, tinalikuran ako ng mundo. 2 beses akong nagkamali sa magkapareho pang pagkakamali. Kaya mas malala na yung naging balik sa akin. Namatay ang panganay ko dahil hindi siya naoperahan sa puso. Sobrang bigat ng buhay ko noon. Talagang hindi ko na po alam kung mababaliw na ba ako. Nagpakalango ulit ako sa alak. Wala na akong naging pangarap. Tuluyang napariwara ang buhay ko. Sinisi ko na lahat. Hanggang sa pati ang Diyos, sinisi ko na rin. Bakit ako ang nakakarma, di ba? Bakit? Ako ba yung kaibigan na nagbigay ng masamang impluensya? Hindi ba biktima lang din naman ako? Lagi ko yung sinasabi kay Papa pero ang sagot niya sa akin, palaging iisa lang. Di ba sinabi ko na sa'yo na lahat ng tao may kanya-kanyang karma na pagbabayaran? Baka parating pa lang yun sa kanila o pinagbabayaran na nila, hindi lang halata. Siyempre hindi nila yung sasabihin sa'yo. Pero wala eh. Yung unang pagkakamali mo, pwede pang masabi na impluwensya ng iba. Pero yung inulit mo yung pagkakamali na yon, desisyon mo na yon. Alam mo na kung ano nangyari. Umaasa ka pa bang may mababago kapag ginawa mo yung parehong pagkakamali mo noon? Hindi ko alam kung naging tama bang ako ang ama mo o ikaw ang anak ko eh. Pareho tayong may mali. Lahat tayo sa sarili natin may mga pagkakamaling nagagawa. Pero sana naman hindi mo na lang inulit yun. Sinira mo na ang buhay mo nung una eh. Nagkaroon ka ng pagkakataong makabawi pero mas lalo mo sinira. Kaya hayaan na rin kita sa buhay mo. Sa nangyayari sa'yo ngayon, ikaw na ang magdesisyon niyan kung may natutunan ka ba o wala. Basta sinabi ko na sa'yo kung ano ang dapat mo marinig. Matapos noon, nagkanya-kanya na kami ni Papa. Hindi na ako nagpatuloy noon sa pag-aaral ko.
Naghanap ako ng trabaho ko. Mahirap man pero nagawa ko. Habang ang dalawa kong kaibigan, masaya sila sa buhay at propesyon na meron sila. Maayos ang buhay nila. Ako yung naligaw ang landas. Ako yung hanggang ngayon pinagbabayaran ang karma na ibinato sa akin ng langit. Sa panahong kasalukuyan, nagtatrabaho ko sa isang karinderya malapit lang din sa maliit na bahay na inuupahan ko. Sa ganitong pagkakataon, dito ko napagtanto na ang hirap pala talaga ng buhay. Kung sana lang ibang desisyon ang ginawa ko noon, baka ibang buhay ang meron ako sa panahon na to ngayon. Ang dami kong pinagsisisihan. Simula rin noon, hindi na ako nagkaroon ng kaibigan. May mga maaayos naman na gustong makipagkaibigan sa akin, pero ayaw ko na. Baka kasi biglang ako naman na yung maging masamang impluwensya sa kanila. Yung mga kaibigan ko, ayun, hindi na rin nila ako kilala dahil maayos nga naman ang buhay nila. Pero bahala na sila. Wala naman akong ibang pwedeng pagbintangan ng mga nangyayari sa akin dahil ako nga naman talaga ang nagdesisyong magkamali. Hanggang dito na lang po ang maibabahagi ko, Lola Telang. Dahil sa ngayon, patuloy pa rin akong lumalaban sa buhay. Patuloy pa rin nagbabayad sa karma na sinisingil ng langit sa mga nagawa kong kasalanan noon. Minsan talaga, malaking epekto sa isang tao ang kanilang mga kaibigan. Ito kasi ang maaaring magtulak sa kanila sa mabuti o ang humila sa kanila pababa. Sa bawat tawa, sa bawat aya at sa bawat desisyon na tila maliit lang, unti-unting nahuhubog ang direksyon ng isang tao, kung saan siya papunta at kung sino siya magiging sa hinaharap. Minsan nagmumukhang pakikisama lang ang pagsama sa mga aya, sa mga tara. Pero habang tumatagal, nakakasanayan na ito hanggang sa matalikuran na ang tunay na pagkatao at ang mga pangarap na dapat ay binubuo mo ng paunti-unti. Ang masakit pa rito, hindi agad halata ang epekto. Akala mo kontrolado mo pa ang sitwasyon. Akala mo kaya mong bumawi anumang oras. Ngunit sa bawat pagkakataong pinipili mong sumabay sa maling impluwensya, may kapalit itong oras, oportunidad at tiwala sa sarili na hindi na madaling maibalik. Unti-unting nawawala ang disiplina, napapalitan ng pag-aalinlangan ang dating kasiguraduhan, at ang dating malinaw na pangarap ay nagiging malabo. Hindi rin maiiwasan na ang ganitong uri ng samahan ay magdala ng inggit, kompetisyon o kaya'y paghatak pababa. Sa halip na suportahan ka sa iyong mga layunin, may mga kaibigang hindi kayang tanggapin ang iyong pag-angat. Kaya mas pinipili nilang hilahin ka sa kung saan sila komportable. At dahil sa kagustuhang mapabilang, pinipili mong manahimik at sumabay kahit alam mong may mali na. Kaya laging tatandaan na hindi lahat ng pagkakaibigan ay makabubuti sa'yo. Dahil may mga pagkakaibigang sa umpisa lang masaya, pero nang iiwan kapag walang-wala ka na. Ang tunay na kaibigan ay dadalhin ka sa mabuti kasama siya. Hindi yung hihilahin ka pababa para lang maging lamang sila. Sa umpisa pa lang, dapat nang iwasan ang masamang impluwensya na kaibigan. Kayo ba mga apo? Nakaranas na ba kayo na magkaroon ng masamang impluwensyang kaibigan? Paano nyo sila naiwasan? Maaari niyong ibahagi ang inyong opinyon at sariling karanasan ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid dito sa inyo ng magandang aral. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo. Istorya ni Lola Telang, hindi lang takot ang mararamdaman, may galit, gigil at minsan luha. Sa bawat kwento may aral na dala, mga istorya ni Lola Telang, kulang barang sumpa at karma. Sa dulo ng lahat may paalala na ang masama may balik talaga. May babaeng
panira ang ugali. Laging may inggit sa kapwa, laging ngiti sa harap pero may tinatago. Paninira pala ang kanyang gusto. Isang araw biglang nagbago,